Musta po mga maganda at mga pogi? May tanong ako sa inyo. Sulit ba talaga ang tinatawag nating OFW dream kung ang kapalit naman ito ay maging stranger ka sa bansang hindi mo naman tunay na tahanan? Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho sa abroad, nandito ulit ako sa Cebu. Araw-araw akong bumabiyahe sa parehong mga kalsada na dati kong nalalakaran bago ako umalis. Pero ngayong 2026, parang ibang-iba na ang syudad. Habang naglalakad ako sa mga business district ng Cebu, hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay sa ibang bansa at buhay dito sa atin. Efficiency pa ang mas mahalaga o yung simpleng saya na makauwi ka sa sariling bayan? Samahan ninyo ako habang binabaybay natin ang bagong rhythm ng Cebu at tuklasin kung sulit ba talaga ang mahabang daan pauwi. Nung nasa abroad pa ako, halos eksakto ang lahat. Kung nakasulat na darating ang tren ng 8:03, darating talaga ito ng 8:03, hindi 8:04, hindi 8:05, 8:03. Parang makina ang buong sistema. Mabilis, malinis, predictable. Pagbalik ko dito sa Cebu, medyo nagkaroon ako ng culture shock. Di dahil sa traffic, sanay naman tayo dyan sa sa traffic. Kundi dahil nakalimutan ko na kung gaano ka-flexible ang konsepto natin ng oras. Minsan, may bus ka agad. Minsan, wala. Minsan, puno. Minsan, naghihintay ka ng matagal. Parang ang schedule ay suggestion lang. Hindi pangako. It's not a promise. Nung una, kakainip. Pero habang tumatagal, natututo ka ulit sumabay sa agos. Isa sa pinakamalaking pagbabago na napansin ko ay ang itsura ng syudad. Mas marami ng mataas na gusali, mas moderno ang ilang bahagi ng lungsod, mas ramdam ang pagunlad.